Ayan, isa po magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Bati niyo naman na magandang umaga yung katabi ninyo. Sabi niyo, Happy Feast of First Fruit. Happy Feast Yan. Tayo lahat tayo magsitayo. Alam ko po, excited na kayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Yung mga gisingan na alak na Diyos, praise the Lord! Praise the Lord! Ba yun? Praise the Lord. Malakas lang boss pero wala excitement. Dapat excited yung mukha kita sa mukha natin. Lahat ng mga excited, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Lahat ng naniniwala na buhay ang ating Diyos, sumigaw ng praise God! Praise God! Amen. Purihin natin ang ating Diyos ngayong umagang ito. Ang Diyos natin hindi kagaya ng Diyos nila. Amen? So naniniwala tayo mamaya sa pagsayaw natin, sineselebrate natin ang buhay na buhay ang ating Diyos. Hindi siya namatay, siya ay nanatiling buhay sa ating mga puso, sa ating kalagitnaan. Tayo pong lahat yumuko at tayo po yung manalangin. Sige nga po, pasalamatan nga po natin ang ating Panginoon sa nagdaang araw. Tayo ay nakapagnilay-nilay, tayo ay nakapag-meditate ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Oh, we give you glory and praise and honor. Thank you, Jesus, for this wonderful day, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. O dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon kung saan kami po ay magsasama-sama upang itaas ang iyong kadakilaan, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat sa panibagong linggo na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Kami ay palaging may lakas, may sigla, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan sa aming mga buhay na nagdaang linggo, Panginoon. Naranasan namin paano niyo po kami iningatan, paano niyo iningatan ang aming mga pamilya, paano niyo po kami pinagaling sa aming mga karamdaman, Panginoon, at paano niyo po kami pinagpapala sa material, pinansyal na bagay, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasang pisikal at spiritual na palagi naming naranasan sa inyo, Panginoon. Hindi na kami kagaya ng dati, Panginoon. Kami ay binabago nyo araw-araw. Habang kami nabubuhay, Panginoon, ang buhay ni Kristo, Panginoon, ay siyang patuloy na nakikita sa aming mga buhay, Panginoon. At sa mga pagkakataon ito, Panginoon, minsan pa, Panginoon, salamat sa kalayaan kung saan kami po ay makaaawit, makasasayaw, makapagtataas ng kamay, Panginoon, magpupuri, magpapasalamat, magsisigawan, Panginoon, magsasaya, O Diyos, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po siyang maparangalan sa aming kalagitnaan. Umupo kayo, O Diyos, sa kalagitnaan ng aming pagsamba at tanggapin ang aming mga pasasalamat, taos pusong pasasalamat, O Diyos, na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah! Malakas nga na palakpas sa Panginoon! Kasama ng mga sayaw na ialay natin sa Kanya sa umagang ito. Hallelujah! Woo! Samahan natin sayaw! Ito ang araw ng pagsasaya dahil buhay ang ating Diyos! Oh! Come on, clap your hands! Hey! That you have rescued us, God, and you live forever. Oh, come on, sabay-sabay tayo. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, yes. My shame is taken away. My pain is healed.
the grave, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Sandali lang! Sandali lang! Sandali! Sino rito yung nakatanggap na ng papapala ng ating Panginoon? Yung mga unexpected blessings, sino doon? Paano kayo nagsasaya? Yan lang ba? Parang wala namang excitement yung kasiyahan na ganun. Yan. Ang ating po natanggap ay hindi lang pera. Buhay na walang hanggan. Kanino? Paano ba nagsasaya yung may kaligtasan kay Kristo? Dapat talaga nagsasaya, nagdiriwang, amen. Nakikita sa itsura natin, amen. Paano dito yung mga pinagaling? Taas ang kamay. Sino yung mga pinagaling ng Diyos? Dapat nakikita sa atin paano tayo pinagaling, pinagpala, binigyan ng biyaya ng ating Diyos. Amen! Let us sing one more time. We joyful in our hearts. Hallelujah! Oh! Samahan natin ang saya. Here we go! Come on, sing! I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Do you believe that? I believe. Oh, oh, my shame is taken away. Yes, my pain is healed in His name. I believe. I believe. Come on, step on her. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sing one more time in our hearts. Thank you, Lord. We go. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Yes, I believe. Oh, I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Yes, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. One more time. Come on, let us declare. He has rescued my soul. Say, I know He rescued my soul. Yes, His blood covered my sin. I believe. I believe. Oh, my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Someone say, I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Say, you lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Yes, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Come on, let us shout it. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. You lift my burdens. You lift my burdens. Yes, I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Come on, shout it. My
My Redeemer Mas malakas! My Redeemer Louder! My Redeemer Sabay-sabay tayo! My Redeemer lives! My Redeemer lives! My Redeemer lives! My Redeemer lives! Sige nga po, sumayaw tayo sa Panginoon! Come on, let us celebrate His goodness and His love! Oh, say, He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. Come on, let's declare again. Oh, He picked me up. Turn me around, He placed my feet on the solid ground. I thank Come on, let us give thanks to the Master, to the Savior. Forever free, I am not the same. I thank the Master. He picked me up. Say, He picked me up. He turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. He picked me up. Say, He picked me up. He turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Yes, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Pick me up. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. He picked me up. Come on. Hallelujah. Oh, He picked me up. He turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. I receive. He changed my Every sicknesses and diseases we receive in Jesus' name. Your healing, God. Thank the Master. Thank you, Master, our Savior, Lord. He picked me up. He picked me up. Turned me around. He placed my feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Yes, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Our hearts are grateful, Lord, for what You've done on the cross. Thank You for the cross, God. For without it, Lord, hindi namin ma-encounter yung ganitong saya, yung ganitong kalayaan, yung ganitong buhay kay Kristo. Salamat sa buhay ni Kristo, Panginoon. Lord, You are more than enough for us. You're more than enough for whatever we need, Lord. You are sufficient. You are Jesus, our Lord. And we thank You and we honor You, not just because of the blessings that we have received, Lord God, not just because of what You have done, but because of who You are. That's why we worship. You are God, and You are Lord, and You are here, and we thank You, Lord. Oh, oh,
hearts are grateful. Our hearts are grateful. For without you, where would I be? Oh. Hallelujah. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's come before His throne with thanksgiving in our hearts. Oh, yes, Lord. I come before you today. Yes, God. And there's just one thing that I want to say. Yes. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for all you've given to me, God. For all you've given to me. Oh, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Yes, thank you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, we thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. grateful
outstretched arm. I will bless you with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me. Yes, who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, where the evening fades, you comfort songs of joy, as the morning way. Yes, God, we your children bring you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever. You are magnificent, God. Oh, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will. Yes, you are magnificent, God. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus.
your matchless name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, yes, you are. Yes, you are here in our hearts. You were born in our hearts, and you are here, Lord. Ooh. Hallelujah. Words are not enough to compare how beautiful you are, our Savior, our King, our soon coming King. Kundi dahil sa inyong buhay, Panginoon, ang aming buhay namin ay walang saysay. And we thank you, Lord, for your amazing love, your amazing grace. It is by your love, your life, that your light that shines over us. Salamat sa buhay, Panginoon. Yung dugo mo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ay buhay na tinanggap namin. Dahil yung dugo mo, O Diyos, ay buhay. At ito'y tinatanggap namin ngayon, Panginoon. Thank you for the blood that gives us life. Thank you for your blood that cleanses us. Thank you for your blood that redeemed us, Lord. That saved us. That purchased us. Thank you for your amazing grace. And as long as we live, we will always sing of your glory, of your praise, of your mercy, of your love. You are magnificent, eternally. Yes, you are. Wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. As we celebrate the feast of first fruit, Lord, help us to realize, to understand the depth of its meaning. You are the firstborn, and because of you, we are. Kami, pinili mo, tinawag mo, at kinawang katulad mo sa mundong ito. Kaya salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya, awa, tabag mo, kami narito, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Sa inyo pong papuri, pagsamba, karangalan, pagdakila, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Ibalakas po na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Sige po, let us greet one another. Let us bless one another as we declare this song. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be Everybody glad rejoice! in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate!
the Lord, for He is worthy. To everybody, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Hallelujah. Ayan, makakapwa na po tayong lahat. Hello. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. And as we celebrate today is the Feast of First Fruits. So, syempre, let us prepare our hearts and our minds as we receive the message of the Lord with Tay Pembay. Sige po, praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga naririto po ngayon at saka sa mga nanonood po sa ating live streaming. Medyo ano lang po kasi nasira daw ang ating e-sword, ang laptop, pati yung e-sword. So medyo limited po yung translation natin pong magagamit. And of course, sa araw na ito ay we are celebrating the Feast of the First Fruit. Sige, Nak, pwede bang ano? Genesis chapter 1 verse 1. Ito po ang ating foundational scripture for our studies sa first fruit. Genesis chapter 1 verse 1. Memorize siguro ng marami ito sa atin. Ayun. Nakuha din pala. Ilang translation lang yan, Nak? King James lang. Sige, thank you. Sige, basahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 1 ng sabay-sabay. 1, 2, 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. Let's pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos dahil sa lalim ng iyong karunungan, sa lalim, Panginoon, ng iyong salita o Diyos, na patuloy mo, Panginoon, binubuksan sa aming mga kaisipan. Like the prayer of Psalmist, O Lord, in Psalms 119 verse 18, open our eyes, O Lord, that we may see the wonderful things in your word. Father, we ask your Spirit to unveil the truth in our hearts. As we study the feast of the first fruit, O Lord, help us to understand the mystery, O Lord, of the death and the resurrection of Christ. And Lord, today I pray as your servant, I just completely yield myself to you, for it's not by might nor by power. It is by your Spirit alone. He's our teacher. He's our guide. Draw us, O Lord, to yourself. Let our minds be captured by the revelation and the beauty of your holiness and the truth of your word. Lord, I need your grace, your wisdom, your anointing to minister your word. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody says amen and amen. Praise God. Basahin po natin. Nak, pwede mo paki-highlight yung in the beginning. Sige, pwede po bang pakibasa yung naka-highlight po? Sige, pakibasa pa po ng malakas. In the beginning. Pag tinignan po ninyo ang Genesis chapter 1 verse 1 sa English, there are 10 words na nakalagay po dyan. Kung bibilangin po ninyo word for word ay 10. Pero sa Hebrew, yan po ay 7 words lang and perfect po yan. Bereshet, bara, Elohim, et, hashamayim, viet, haaretz. 7 words po yon. Now, ngayon po, ang ating pag-aaralan ay the feast of the Lord. At doon po sa term na in the beginning, pag tinignan po niyo sa Hebrew word, ay andyan po ang feast of the Lord. The first time, the feast of the Lord, the first fruit is mentioned
in Genesis chapter 1, verse 1, in the first word of the Bible. Ganito yun mga kapatid. Isusulat ko muna ang Hebrew word ng in the beginning. Yan. Ito po yung kanilang letter B. Ito po ang kanilang letter R, Resh. Ito po ang kanilang letter Aleph. Ito po ang kanilang letter Shin. Ito po ang kanilang letter Yod or Y. Ito po ang kanilang letter T or ang tawag ay Tab. Ang basa po dito ay Bereshit. So from right to left, kasi ang Hebrew ay ganyan, from right to left, ang basa po dyan ay Bereshit. Ang Bereshit, yan po ay Hebrew word ng in the beginning. Diyan po ay 3 words. Sa Hebrew po ay 1 word lang po yan. In the beginning ay Bereshit. So, ito po ang Bereshit pa lang. Ito ay pinag-aralan kung kayo po ay if you are joining our midweek service, ay andito pa lang po kami sa Bereshit at napakarami na po naming napag-aralan. Pero today, ang ating pong pag-aralan ay yung feast or yung first fruit. Ito po. Ang basa po dyan ay Reshit. Ganito po ang basa po dyan ay Reshit. Ang ibig pong sabihin niyan ay first, or ang ibig pong sabihin po ng Reshit ay first fruit. Nakita po ninyo, mga kapatid? Doon pa lang sa first word of the Bible, very clear na ando na po yung tinatawag na first fruit. Pag pinag-aralan po ninyo yung 7 feasts of the Lord, ay makikita po natin sa first word pa lang ng Old Testament o ng Bible, ng term po ay Bereshit. Andiyan po yung death of Christ, andiyan din po ang resurrection of Christ. Kaya doon pa lang sa Bereshit, everything is already there. So paunahan ko na po kayo na ang first fruit, of course, when it comes to Christ, kanina na ituro ni Nanay Ana at babaya ay babasahin po natin. In 1 Corinthians, sabi po ng Bible, the resurrection of Christ is called first fruit. At mamaya pag-aralan po natin. Pwede ba natin basahin ang Isaiah chapter 46 verse 10? Isaiah chapter 46 verse 10. Basa po mga kapatid. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times the things are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tingnan po natin. Sabi niyan, declaring the end from the beginning. In the beginning, Bereshit. So doon po sa Genesis, sa Bereshit, sabi po diyan, declaring the end, meaning, yung mangyayari in the future, doon pa lang ay dineclare na ng ating Panginoon. So if we will study the word Bereshit, which is the first word in the Hebrew Bible, which means in the beginning, ando na po na-declare yung pong death and resurrection of Christ. Now, hindi ko muna tatalakay sa Bereshit ang death of Christ kasi tapos na tayo sa Passover. Ang akin pong gustong talakayin ay ito pong tinatawag na resurrection of Christ called first fruit in the Bible. So kung babasahin po natin, tingin po muna po kayo sa whiteboard, kung babasahin po natin ang buong word from right to left, ang basa po dyan ay Bereshit. Pero yung may underline lang po, ang basa dyan ay Reshit. Ang ibig pong sabihin ng Reshit ay first fruit. So, dyan po sa Isaiah 46 verse 10, sabi po ng Bible, declaring the end. Pag pinag-aralan po ninyo ang first word pa lang ng Bible, makikita po ninyo na ang end of the world, the end or the coming things, iyon po ay prophesied na sa Genesis chapter 1 verse 1. Kaya katulad po ng aking nabanggit, hindi po pagyayabang o pagmamarunong. As I study the book of Genesis chapter 1 verse 1, alam po ninyo, tiningnan ko gaano karami ang lesson na pwede nating makuha sa Genesis 1:1 pa lang. Tapos tiningnan ko ilang lesson. Kwenta ko how many Sundays mayroon ng isang taon. 52 Sundays. Nung tiningnan ko po ilang taon, aabutin pala tayo ng 15 years. Genesis chapter 1 verse 1 pa lang. You know why? Because everything in the Bible, makikita na natin sa Genesis 1:1. Kaya iyan po ang foundation. So sabi ng Bible, declaring the end from the beginning. So in the beginning pa lang, sa Bereshit pa lang, na-declare na kung ano ang mangyari.
Doon pa lang sa Bereshit na declare na ang death of Christ. Sa Bereshit, declare na po dyan ang resurrection of Christ. At yan po ang focus ng ating pag-aaral ngayon. So dahil po ang word po na Reshit ay Hebrew word po ng first fruit, na galing po sa word na Bereshit, tingnan po natin Isaiah chapter Leviticus chapter 23 verse 9. Basahin po natin ang Leviticus chapter 23, diyan po binanggit yung the seventh feast of the Lord. Now, the third feast na binabanggit po diyan is from verse 9 up to verse 14. Ang babasahin lang po natin verses 9 and 10. Pakibasa po. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say to them, When you be come into the land which I give to you, shall reap what? The harvest thereof. Then you shall bring the sheaf of what? The first fruit. Ang word po dyan na first fruit ay reshit. So, diyan po yung binabanggit po dyan ay included na doon sa first word of the Old Testament or Genesis na ang tawag po ay Bereshit. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Bakit ayaw niyo po mag-amen? May amplified ka na nalagay na? Wala. Ha? Ganon. Pero, magkano bayad? Hindi, okay lang. Bayaran na lang natin. Kasi nasira po yung natin, yung e-sword natin. Pero kung baka pwede natin, kahit yung Pero kung wala, mayroon naman po ako dito. Sige mga kapatid, let me share with you about ano ba ang tinatawag na first fruit in the Bible. So pag-aralan po muna natin yung tinatawag na historical and agricultural background ng Israel. Alam po natin na ang Israel, nung sila po ay pinalaya ng Lord, for 40 years, while they were traveling in the wilderness, meron pong ibinigay ang Diyos sa kanila na pagkain. Ano po ang tawag doon? Ano po? Mana. Pag binasa po ninyo ang Psalm 78 verses 24 to 25, ang mana ay angel's food. Pagkain po ng anghel ang pinakan for 40 years. Pero sa Joshua chapter 5, the moment the children of Israel entered into Canaan, yung pong mana ay tumigil na at ang kakainin po nila ay ang produce of the land. Yung pong mga aanihin. At diyan po nagbigay ang Diyos ng batas that when you enter the land, kapag kayo ay mag-harvest, sa akin po na po kayo tumingin mga kapatid. Pagka kayo ay mag-harvest, imagine po niyo yung isang pitak ng palayan. Bago po yun aanihin lahat, kukuha muna sila ng isa na mayroon pong isang hugpong na kukunin po nila at yun ang i-wave nila sa ating Panginoon, yun ang tinatawag na first fruit. Naintindihan po ba natin? Kumbaga, kung ganito karami ang aanihin mo, before you harvest ito pong lahat, kukuha ka muna ng piraso at yun ang tinatawag na first fruit, iaalay mo sa Lord. At yung first fruit na yon mga kapatid, kung babasahin po natin ang Exodus chapter 23 verse 19. Sa New International Version, ang tawag po sa first fruit ay the best. You have to offer the best. So mga kapatid, ang first fruit, ito po ay your best offering unto the Lord. Kasi once na yun po ay na-i-offer mo yung first fruit, ang ibig sabihin, you are now authorized na i-harvest mo ang lahat ng mga aanihin mo. Naintindihan po ba natin? So tandaan po natin, pagka kayo ay nagbabasa ng Bible at may nakita kayong first fruit, tingnan po ninyo ang context niyan. Kasi kapag iyan ay ibinigay mo ang first fruit, you are now legally authorized by heaven na aanihin mo lahat ng mga nasa paligid. Harvest po yun. Coming harvest ang tawag. Kasi yung pong i-offer mo sa ating Panginoon, sabi po ng Exodus 23 verse 19, is the best offering unto the Lord. Exodus 23 verse 19. Sabi po dyan, the first of the first fruit.
Sa NIV, ang nakalagay ay the best of the first fruit. The first dahil una, the best dahil iyon po ang pinaka-mainam na ibibigay mo sa ating Panginoon. So, sa King James ay the best. Sa NIV ay NIV ay the first. Sorry. Sa King James ay the first. Sa NIV ay the best. Nakaintindihan po ba tayo? So, ulitin ko po, once na na-present na po ang first fruit sa Lord, yung pong nasa paligid ay aanihin na. Kasunod na yung aanihin. Iyan po yung tinatawag na agricultural background. Now, mamaya na natin kung aabutin pa tayo sa mga practical application. Pero tingnan po natin yung centrality ng feast na ito in connection with Christ. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 15, verse 20 and verse 23. 1 Corinthians chapter 20, verse 20 muna. Pakibasa po mga kapatid. But now is Christ risen from the dead and become what? The first fruits of them that is left. Verse 23. But every man in his own order, Christ the first fruits, after that they that are Christ at his coming. Now, ang context po ng 1 Corinthians 15 is about the resurrection. Ang sabi po ng Bible, yung pong pag-resurrect ni Christ, ang tawag po ay first fruit. Na kung medyo babalikan natin, yung pong 7 feasts of the Lord, ang una po ay Passover. Sino yung Passover? 1 Corinthians 5. Si Jesus. It speaks of the death of Christ. Yung pangalawang feast, yung tinatawag na unleavened bread, tinapay na walang libadura, that represents the burial, yung paglibing kay Christ. Yung first fruit naman, ang tawag ay resurrection of Christ. Kaya yung 3 feasts, Passover, the death of Christ, unleavened bread, the burial of Christ, the first fruit is the resurrection of Christ. So sabi po dito, Christ, the first fruits. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tinatawag na first fruit. Bakit? Ang sabi po ng Bible, do sa verse 20, hanggang, sige basahin po natin, verse 20 ulit. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that is left. Ano po yan? Yung mga namatay kay Kristo. So yung mga Kristiyano na namatay, they are in Christ. Binibigyan po sila ng Lord ng assurance of the resurrection kasi ang sabi po sa verse 23, if Christ was raised from the dead, ang tawag ay first fruit, those believers of Christ who died, they will rise also from the dead. Sila rin po ay mabubuhay. Naintindihan po ba ninyo sequence mga kapatid? So, tandaan po natin, ang first fruit, siya yung unang ani. Pag yun ay inani, the rest ay pwede nang anihin. Si Christ ang first fruit of resurrection, yung mga na kay Kristo, sila rin po, yung mga kay Kristo na namatay, sila rin po ay muling mabubuhay. Nakaintindihan po ba tayo? Ako po, ang lagi kong prayer, when I pray for my family and of course for us, na wala pong untimely death, wala pong accidental death. Ang lagi kong desire and prayer based on Psalms 91 verse 16 ay long life. Mahabang buhay hanggat di pa dumarating si Lord na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Pero mga kapatid, if ever, in whatever reason, ay kinuha na tayo ng Lord, kung hindi pa siya darating, tandaan po natin na, sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 2, sa New American Standard Bible, ang nakalagay po doon ay, so I congratulated the dead, for they are happier than the living. Pag kami mahal sa buhay na namatay, siyempre masakit para sa atin. Pero flip the switch lang. Para pag nag-switch off ka, patayang ilaw. Pag switch on mo, may ilaw. Ganun lang yon. Pag inisip mo yung kamag-anak mo, mahal mo sa buhay na namatay, siyempre masakit, magiging emotional ka.
Pero kung isipin mo na yung mahal mo sa buhay na namatay ay nasa langit, magiging masaya ka. Kaya ang sabi po ng Ephesians 3:14, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, from whom," verse 15, "the whole family in heaven and on earth derives its name." Meaning, tayo mga nabubuhay pa dito, tayo ang family of God on earth. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay, na Kristiyano, sila po ay the family of God in heaven. So ang tanong, what's the difference? Naintindihan po ba natin? So think of heaven. Kaya nung namatay po ang aking younger brother, akala nung anak ko po, akala ni Patrick, sabi niya, "Dad, magpakatao ka naman." Sabi ko, tao naman talaga ako. Parang hindi ka umiyak, hindi ganito. Sabi ko, "Anak, I had been a pastor for more than 30 years. I've been preaching since I was 15 years old. I've been preaching the Word of God. Ang tao magsisi, pag namatay, pupunta sa langit. Now that my brother is in heaven, bakit naman ako magluluksa pa? Of course, I miss him. Kaya lang, pagka iniisip ko yung kapatid ko, mamimiss ko siya. Para hindi ako masyadong emotionally affected, ang iniisip ko, he is now in heaven, rejoicing. Wala na siyang suffering na kagaya na nararanasan natin. Amen? Pero sakaling sila ay mamatay, ito naman ang pag-asa. Kung si Christ ay nabuhay, those who are in Christ will rise from the dead. Amen? Kaya, doon sa mga may kamag-anak na nawalan, masakit yon. Pero, ganun talaga mga kapatid. Ang lagi lang natin sisiguruhin is our eternity. Now, let me just share with you about yung mga family talk po namin since na, alam niyo po si RJ ay nasa Philippine Air Force. Siyempre, inisip, paano yun? Pag may war, may labanan. Sinisip ng iba, alam mo naman, maraming mga namamatay na mga sundalo. Alam po ninyo, siyempre, kung ikaw ay magulang, sino ba naman ang gugustuhin mo yung anak mo sa ganon? Tapos lalo na, pag nanonood ako ng war story, grabe ang hirap ng mga sundalo. 3 araw walang kain, walang inom-inom ng tubig, hinahabol ng kalaban just to defend our country and to eradicate the terrorists. Maraming mga sundalo na mamatay at pag naisip ko itong mga corrupt na mga politicians, these soldiers are not, they are not deserving for the death of the soldiers. Talagang minsan iyon ang naiisip ko. Nagpapakamatay ang mga sundalo na i-defend ang ating bansa, pero ang mga leaders ay mga corrupt, sila ang nagpapakasasa ng pera. Kaya lang iniisip ko na lang, Jesus died also for us like us who are undeserving. Pero minsan pag nag-uusap po kami, siyempre minsan emotional, kakaiyakan. Paano pag ganito? Lalo na yung kuya niya, si Patrick. Hindi niya maisip, sabi niya, nag-usap sila magkapatid at nagkakaiyakan, minsan nagkakaiyakan kami. Sasabihin niya kay RJ, sabi niya, "Jay, hindi ko kayang makita na ikaw ang unang ililibing kay sa akin. Dapat ikaw ang maglibing sa akin, hindi ako pag ganun usapan, nag-iiyakan na po kami." Kasi ayaw po, kaya sabi ng tama na yung usapan. Pero lagi ko lang i-reiterate sa kanila, "Anak, I'm praying for long life and God's protection. Pero more than anything else, ang siguruhin lang natin is our eternity." Kasi mawala man tayo dito, after several years, pag dumating si Lord, magkakasama din tayo. Ang masakit lang, kung may isa sa atin na hindi makasama. Kaya ko lagang sinisiguro ko ay yung life after death. Siguruhin mo na pagkatapos mo mamatay, ikaw ay nasa heaven with your family. Ganun naman talaga mga kapatid. Hindi lang namamatay ang mga sundalo, namamatay din ang kalaban. Hindi naman namamatay ang mga mahirap, kahit mayaman, kahit anong gawin mo, pag oras mo na, oras mo na. Nagkaintindihan po ba tayo? Minsan, kinakausap ko ng uncle ko, dati bago siya namatay. Bakit mo pinapapayagan ng anak mo na mag-pilot? Nakakatakot, bakit ganito na lang, ganyan? Siyempre, alam ko na trauma siya dahil siya po ay dating engineer nung panahon po ng may laban sa Vietnam. Marami siyang kakilala ng mga pilot. Kausap pa lang niya doon sa Vietnam kasi sila yung naglagay ng mga sa American base. Kausap pa lang niya ang pilot, mamaya patay na. Na-trauma po yung uncle ko kaya sabi sa akin, "Wah, bakit mo papayagan ang anak mo na mag-pilot? Bakit din na lang siya magganito? Bakit din na lang siya mag-engineer?" Nasa isip ko, siyempre, legitimate ang concern.
Ang naisip ko, ang tatay ko gusto mag-pilot. Ayaw ng lola ko, natatakot ang lola ko na mag-pilot. Hindi siya pinayagan. At the age of 41, patay ang tatay ko sa kaiinom, hindi sa pagiging pilot. Sabi ko, yun din pala. Marami naman nag-retire ng mga pilot. So mga kapatid, ito sinishare ko po sa inyo. Kasi ang death ay darating sa tao. Nagpipray tayo ng protection ng Lord. Pero let's see to it na ang buhay natin ay sigurado tayo na nasa Panginoon. Total, pag namatay ka, nag-transition ka lang. Right now, you are God's family on earth. Pag namatay ka, you are God's family in heaven. Na-deposit lang sila. In fact, masigurado sila kaysa atin. Kasi maraming mga Kristiyano sa lupa, pwede pang tumalikod sa Diyos. Pero yung mga nandun sa langit, wala na yon, diretso na yon. Nagkaintindihan po ba tayo? Pero pagka sila ay namatay, ang tanda natin ay ito ang pag-asa. Si Christ ang tinatawag na first fruit. Amen? Anong ibig sabihin ng first fruit? Siya lang ang nauna. Dahil nabuhay si Christ, ang sabi po diyan, they that are Christ's, meaning they will be resurrected at His coming. Naintindihan po ba natin? So I would encourage everyone, bago ito ituloy, let's see to it that every member of our family belongs to the Lord. Amen? Yun lang ang siguruhin natin. Dito sa mundo, minsan wala tayong kasiguruhan. Mabait ka, gagawin ka ng masama. Pwede kang anytime, pwede kang mamatay. Pero kung ang buhay mo na sa Lord, sabi ni Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Bakit gain? Because they are now in heaven. Ang maganda lang mga kapatid sa atin as Christians, dahil meron tayong hope. Ano yung hope natin? Because Jesus, the Lord whom we receive as our Lord and Savior, rose from the dead. We as believers of Christ, we may die physically, we will be resurrected like Jesus. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? Now, when Christ rose from the dead, ano po ang significance nung si Christ ay nabuhay mula sa mga patay? Now, basahin po natin mga kapatid ang Colossians chapter 1 verse 18. Ano, may amplified yan, anak na naipasok na? Nakuha? Wala pa. Wala. Okay lang. Sige. Basahin po muna natin Colossians 1:18. Basa mga kapatid. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Now, tingnan po natin. Bakit ang tawag kay Christ ay firstborn from the dead? Ano po ang ibig sabihin ng firstborn in connection with the first fruit? Basahin po natin Genesis chapter 49 verse 3. How I wish na marami tayong iba-ibang translation. Pero tingnan lang po natin. Genesis chapter 49 verse 3. About Reuben. Pakibasa mga kapatid. Reuben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power. So mga kapatid, sa NLT, New Living Translation, ang nakalagay po doon ay first in rank and first in power. So sa Bible, pag sinabi pong first fruit, pag sinabing firstborn, ang ibig sabihin niyan ay rank. Ang ibig sabihin po niyan ay power. Of course, mayroon pong scripture na pag sinabing first fruit, ang tinutukoy ay chronological birth order. Halimbawa, 5 kayong magkakapatid. Yung pinakapanganay, panganay talaga yon physically. Pero hindi lang po chronological birth order ang firstborn. Ang ibig sabihin po ng firstborn ay power and rank. Kaya nga po, na-share ko po ito sa midweek service po natin and you have heard in the past, na sa Bible, ang firstborn ay pwede pong palitan. Now, for example, sa Genesis 49 verse 3, si Reuben, siya po ang firstborn. Pero dahil nag-commit po siya ng sexual immorality sa kanyang stepmother, in 1 Chronicles chapter 5 verses 1 to 5, pinalitan yung pong kanyang birthright, yung authority niya as firstborn, ay ibinigay kay Joseph. Ano po ang birthright ng isang firstborn? According to
Deuteronomy chapter 21, verse 17, 14 to 17, pag ikaw ang firstborn, meron ka pong double portion of the blessing. So in the Bible, in Deuteronomy 21, verses 14 to 17, pag ikaw ang firstborn, double ang iyong portion. Verse 17. Pakibasa po. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion. So, ang firstborn, siya po ay may double portion. Pero dahil si Reuben po ay nagkasala, yung kanyang double portion, yung birthright po niya, ay isinalin, inilipat po kay Joseph. According to 1 Chronicles chapter 5. Now, basahin po natin. For example, 1 Chronicles chapter 26, verse 10. Another example. 1 Chronicles chapter 26, verse 10. Basa po mga kapatid. Pakibasa po. Also Hosa of the children of Merari had sons, Simri the chief, for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief. So, pwede pala talaga na ipalit ang iyong firstborn status sa iyong kapatid. Nangyari din po yan sa magkapatid po. Di ba si anak ni Joseph, si Manasseh at saka si Ephraim. Si Manasseh po ang panganay, si Ephraim po ang bunso. Pero nung nag-declare ng blessing po si Jacob, instead na ang kanyang kanang kamay ay papunta kay Manasseh, hinawak po niya ang kanyang kanang kamay kay Ephraim. So ano po ang nangyari kay Ephraim? Kung babasahin po ninyo ang Jeremiah 31 verse 9, sabi ng Lord, Ephraim is my firstborn. So tanda po natin, bakit ko po ito binabanggit? Kasi ang word po na firstborn, ang ibig sabihin niyan ay authority, ang ibig sabihin niyan ay supremacy, ang ibig sabihin po niyan ay power. Naintindihan po ba natin? Now, when we go back to Colossians 1 verse 18. Colossians 1:18. Sabi po ng Bible, pakibasa po. Pakibasa mga kapatid. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Now, tingnan po natin, the firstborn from the dead. That in all things, He might have what? Preeminence. Ang ibig sabihin preeminence ay supremacy. So, si Christ ay tinatawag na firstborn from the dead dahil siya po ay may supremacy, siya po ay may authority over death. Clear po ba sa iyo mga kapatid? Bakit ayaw mag-amen? Clear po ba sa atin mga kapatid? Nabasahin po natin, Revelation chapter 1, verse 5. Revelation 1:5. Basa po mga kapatid. Sige. Basahin po. Ay, hindi ata nila masyadong nakikita. Revelation 1:5. Pakibasa po mga kapatid. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and what? The first begotten of the dead. Sa ibang translation, the first to come out from death. Si Jesus daw ang unang nabuhay mula sa mga namatay. Anong ibig sabihin na siya ang unang nabuhay mula sa mga namatay? Alam niyo po ba na maraming nabuhay na bago pa nabuhay si Christ? O, pag binasa po niyo ang 1 Kings chapter 17, yung bata pinag-pray ni Elijah, di ba nabuhay? 2 Kings chapter 4, yung bata na pinag-pray ni Elisha, nabuhay. 2 Kings chapter 13, yung patay na itinapon, tumama sa buto ni Elisha, nabuhay. In Luke chapter 7, yung anak ng balo ay nabuhay. In Luke chapter 8, ang anak ni Jairus nabuhay. In John chapter 11, ang anak si Lazarus ay nabuhay. Marami nang nabuhay bago pa nabuhay si Christ. Yet ang nakalagay diyan, Christ is the first begotten. Anong ibig sabihin ng begotten? Ipinanganak. Anong
ibig sabihin ng ipinanganak mula sa kamatayan? Basahin po natin Hebrews chapter 1 verse 5, mga kapatid. Tingnan po natin yung term, mamaya na, first begotten. Basa po, mga kapatid. For unto which of the angels said, He at any time, Thou art my son, this day, I have begotten thee. Ano sabi ng Diyos? This day, I have begotten thee. Paano po ninyo i-translate sa Tagalog yan? Sa araw na ito, ipinanganak kita. So, mga kapatid, kung ito po ay quoted, ano ang context ng quotation na yan na sinabi ng Diyos, Today, I have begotten you. Sa araw na ito, ikaw ay aking ipinanganak. Alam niyo kung saan po ito kinote? Basahin po natin Psalms chapter 2 na. Psalms chapter 2, verses 5, 6, and 7. Basa mga kapatid, verse 5. Then he shall speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Ito po yung enthronement, mga kapatid, ng Messiah. Pakibasa, verse 6. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Ito po ay prophecy about Christ. Verse 7. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. This day I have begotten thee. Medyo segue muna ako ng konti. Naalala niyo kapag ako po ay nagdi-declare ng Yevareke ka Adonai, ang lagi kong sinasabi, I declare the decree. Alam niyo kung saan ko po ito nakuha? Diyan po sa verse 7. Chapter 2, verse 7, anak. I will declare the decree. So tayo po, dinideclare lang natin ang decree ng Lord. Kaya mga kapatid, for example, naalala ninyo one time, tinawag ko po si Andre. Sabi ko, sige, ikaw mag-declare ng tawag dito? Priestly blessing. Yevreke ka, ganito, ganan. Siguro ang iba nagtaka, bakit siya? Now, mga kapatid, for example, kapag sinabi kong Yevreke ka Adonai, hindi po ako ang nag-decree. Ang nag-decree niyan ay ang Diyos. Ang ginagawa ko ay declare. Ang decree sa Diyos yun. Ang declare sa akin. Kaya mga kapatid, doon sa Yevreke ka, kahit sino po sa inyo pwede. Bata, matanda, babae, lalaki, everyone. Because you are declaring ang decree sa Diyos yan. Kaya maghanda kayo kasi anytime, tatawagin ko kayong bigla. Nakakaintindihan po ba kayo? So, wag po kayong isipin ninyo na, dapat pastor lang ang mag-declare. Hindi, mga kapatid. Kasi we are just declaring the decree. So, balik tayo sa lesson po natin. Chapter 2, verse 7. I will declare, hindi ko muna kayo tatawagin kasi ang iba nakiisip na tuloy. Minimemorize na. Chapter 2, verse 7. Pakibasa ulit, mga kapatid. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. This day have I begotten thee. Sa anong context po yan, sinabi ng Diyos, Today I have begotten thee. Nasa akin po muna po kayo tumingin. Ang context po ba dyan, hulaan muna natin mag-guess tayo. Ang context ba dyan ay sa kanyang incarnation, nung ipinanganak siya ni Maria, o sa kanyang resurrection? So tingnan natin ang context. Nung sinabi ng Diyos na, Today I have begotten thee, sa araw na ito ikaw ay aking ipinanganak. Ano ang context niyan? Incarnation or resurrection? Kasi yan po ay quoted several times in the New Testament. Para maintindihan po natin, punta tayo sa Acts 13 verse 33. Sayang na wala po tayong amplified translation. Meron po ba? Wala ta. Nasira po yung Yan. Basahin po muna natin. Acts 13 verse 33. Nak, pwede bang basahin mo mamaya?
Acts 13 verse 33. Basa mga kapatid. God hath fulfilled the same unto us their children, in that He has what? So ano yung pinag-usapan dyan? Incarnation, nung ipinanganak si Christ, or resurrection? I need your answer. Ano pong context? Resurrection. He hath raised Jesus up again. Pakibasa po ang kadugtong. As it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day I have begotten thee. So mga kapatid, ano ang context nung sinabi ng Diyos, today I have begotten you? Incarnation or resurrection? According to that passage, ay resurrection. So, ano po ang ibig sabihin? Sa akin po na po kayo tumingin. Nung sinabi na, today I have begotten you, anong ibig sabihin yan? Now, basahin po natin sa Amplified Translation. Nak, kahit wala salamin, kaya mong basahin? Sige, nak, pwede bang tumayo ka muna? Pakibasa ng malakas. For to which of the angels, Ito po ay Hebrews chapter 1 verse 5. for to which of the angels did God ever say, You are my son. Today I have begotten you, established you in an official sonship relation with kingly dignity. And again, I will be to him a father, and he will be to me a son. Thank you very much. So, Dayan, nakita na ni Dayan. Dayan, pwede bang ano? Tingnan po natin sa Amplified kung ano ang ibig sabihin ng I have begotten you. Verse 5. Kaya niyo bang basahin po yan? Maliit nga lang. For to which of the angels did the Father ever say, You are my son, today I have begotten or fathered you, which ang ibig sabihin ay, establish you as a son with kingly dignity. Kaya hindi po ibig sabihin ng today I have begotten you, literal na ipinanganak si Christ. Ang term na begotten, ang ibig sabihin is the declaration of the recognition that Jesus is the Son of God and He's the King and the Messiah. Naintindihan po ba natin? Kaya nung sinabi sa Bible na Jesus is the first begotten of the dead, doon po connected ang word na firstborn. Jesus is the firstborn of the dead. Ang ibig sabihin, siya po ay may authority. Naintindihan po ba natin? Siya ay may authority over death. Alam niyo po ba that the most powerful thing in the universe is death? Aside from God. Sabi ng Romans chapter 5 verse 14, death reigned. Ang kamatayan ay naghari. Wala pong mayaman, walang makapangyarihan, walang tao na pinakamarunong sa mundong ito na kaya niyang kamatayan. Gaano man kayaman, gaano man katalino, ano man ang profession mo, hindi mo kaya ang kamatayan. Kaya nga death reigned. But praise God, Jesus died. On the third day, He rose from the dead. Sabi ng Bible, He is the first begotten, the firstborn of the dead. Simply means Jesus has the supremacy over death. Bakit ayaw niyo po mag-amen? Jesus has supremacy over death. Meron siyang kapangyarihan higit sa kamatayan. Basahin po natin Revelation chapter 1 from verse 17 up to verse 18. Revelation. Basa mga kapatid. Verse 17. When I saw him, I fell at his feet as though dead, and he placed his right hand on me and said, Do not be afraid. I am the first and the last. Meaning absolute deity. Ang ibig sabihin ng deity ay pagka-Diyos. Absolute deity, the Son of God. Verse 18. Ito po nakalagay sa verse 18. Basa po ng malakas. And the ever-living one, living in and beyond all time and space, I died. But see, I am alive forevermore. And I have the keys of the absolute control and victory over death and of Hades, the realm of the dead.
So, kaya si Christ na tinawag na firstborn, first begotten of the dead, kasi siya po ay mayroong absolute authority over death and hell. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? So, ang pinag-usapan dyan ay ano? Resurrection. So, ano ang pinoprove when Jesus rose from the dead? Basahin po natin ulit, Hebrews chapter 1, kanina verse 5, basahin po natin ang verse 6. Hebrews chapter 1, verse 6. Basa po mga kapatid. And when he again brings the firstborn, the highest ranking son into the world, he says, and all the angels of God worship him. So ano si Jesus? Is he just a man or God? Kasi walang ibang sasambahin kung hindi ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa lahat ng mga angels na yung kanyang firstborn ay sambahin. Basahin po natin Hebrews chapter 1 verse 8. Pagkatapos sabihin ng Ama na sambahin si Jesus, Hebrews 1:8, pakibasa mga kapatid. But unto the Son he says, your throne, O God. Ano ang tawag ng Diyos kay Jesus? Anong tawag ng God the Father kay Jesus? O God. Kahit doon na lang muna anak sa e-sword. Ulit, anong tawag po, ang address po ng Father sa kanyang anak? Oh God. Verse 10. Basa mga kapatid. And thou, Lord, ano ang tawag ng Ama sa kanyang anak? Lord. Hindi pa ba sapat yan na papatunay si Jesus ay God? Sa verse 8, ang God the Father mismo nagsabi na ang kanyang anak ay God. Sa verse 10, ang God the Father mismo nagsabi ng kanyang anak ay Lord. In verse 6, ang God the Father mismo ang nagsabi, let all the angels of God worship Him. Kaya nga, when Christ rose from the dead, naalala niyo in Matthew 28, from verse 6 to 9, nung makita siya ng kanyang mga disciples, yumakap ang mga disciples doon sa kanyang paa, ang sabi doon, and they worship Him. Do you learn something today? So, anong kinalaman doon sa Bereshit? Ang Reshet ay first fruit. Na ang first fruit, ang ibig sabihin ay the resurrection of Christ. Ano ang pinoprove ng resurrection of Christ? That He is deity, God. Ang tawag ng God the Father ay God. At ang tawag sa Kanya ay Lord. And all the angels of God worship Him. In Matthew 28, and all His disciples worship Him. Sabi po ng Philippians, and God gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow. In heaven, on earth, and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen? Now, mga kapatid, dito po ako magko-conclude. Basahin natin John chapter 21. Pwede po ba? Sige po, habang John chapter 21. Basahin nyo lang po mga kapatid, simula po sa verse 1, pero dahil medyo mahaba po yan, magsimula po tayo sa verse 5. Pero bago ang verse 5 na, pwede ba sa verse 14 muna? John 21 verse 14. Pakita ko lang po sa inyo ang context. Basa po mga kapatid. This is now the third time that Jesus showed Himself to His disciples after He was what? So, after His resurrection. So, ang pinag-usapan pala dito ay resurrection. Basahin nyo lang po from verse 1 up to 14. Pero ngayon po, para kasi mahaba yan, simulan natin sa verse 5. Basa mga kapatid. Simulan sa verse 5. Now, ano po nakalagay? And Jesus saith unto them, have ye any meat or food? They answered Him, no. Anong tawag ni Christ? Children. Verse 6. And He said unto them, cast the net on the right side. Remember the word children and remember the word side. Right side of the ship ye shall find. They cast therefore, and now
They were not able to draw it for the multitude of fishes. Next. Therefore, that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, it is the Lord, Adonai po yan, or Kurios sa Greek. Ang katumbas niyan ay Jehovah. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Next. And the other disciple came in a little ship, and they were not far. Nalak. Now, verse 8. And the other disciples came in a little ship, and they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Verse 9. As soon then as they were come to the land, they saw the fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus saith unto them, bring of the fish which you have now caught. Verse 11. Now Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, 100 and Now mga kapatid, tingnan po natin bakit specifically binanggit ang term na 153. Now mga kapatid, dito po muna po kayo tumingin sa unahan. Ang word po na, ang term po na I am God, sa Hebrew word ay ganito. Letter Aleph, letter Nun, and letter Yod. Ang basa po dyan ay Ani. Sa Hebrew ay Ani. Ito po ay Aleph. Ito po ay Lamed. Ito po ay letter He. May tuldo po yan. Letter Yod. And final Mem. Ang basa po dito po muna po kayo tumisaw ay Ani, which means I am. Elohim, it means God. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng sa Hebrew ay ang Ani Elohim ay I am God. Now, alam po natin na ang Hebrew, every letter ng Hebrew ay may meaning o may number. But bilangin po natin, ang Aleph ay 1, ang Nun ay 50, ang Yod ay 10. Ilan po ito? Ilan po? 61. Ang Elohim ay 1, ang Lamed ay 30, ito po, natuldok, ito po ay Vav, ang Vav ay 6, ang He ay 5, ang Yod ay 10, ang Mem ay 40. Sige nga, bilangin po ninyo, 1 plus 30, plus 6, plus 5, plus 10, plus 40, ano po? 92, plus 61 equals 153. Naintindihan po ba natin? Yung pong nahuling isda na 153 specifically binanggit, pinapakita that when Christ rose from the dead, He is God. Bakit ayaw mag-amen? Nasyak po ba kayo? He was declaring through a number, I am God. Sabi niya, may nahuli ba kayo? Sabi niya, we caught nothing. Nag-overnight kami. Sabi ni Christ sa kanila, cast your net at the right side and you will find fish. Kung hindi sa Diyos, paano niya masasabi yon? May tao ba na pwede magsabi na as just human being? O diyan ka wala. Buti kung may fish finder sila at the time na tinitingnan kung may isda sa ilalim, wala. Doon po nagpapakita na yung 153, Jesus was declaring, I am God. Kaya nga nung mahuli nila, nagulat ang mga disciples, sabi naku, si Adonai yan, si Jesus Adonai. Now, ano yung Adonai? Ang Adonai ay Hebrew word ng Lord or God. Pakinggan po ninyo. Ano din declare natin? Yevareke ka Adonai. Sa English ay, the Lord bless you.
Ano ang sabi ni Isaiah 64, Deuteronomy 6:4? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ano yung sa Hebrew? Shema Israel, Adonai. Eloheinu Adonai. Echad. Anong pagpapatunay? In the resurrection of Christ, Jesus proved to us that He is God. Ang 153 is the numerical value of I am God. Sa Hebrew word Ani Elohim. Balikan po natin ang Genesis. Oh yan, thank you very much. Balikan natin John chapter 21, verse 5. Pakibasa mga kapatid, verse 5. Then Jesus said unto them, anong tawag sa mga disciples? Children. Now, tingnan po natin. Sa Hebrew word, ang children ay beni. Ito letter Beth, letter Nun, and letter, tawag dito, Yod. So, ang basa po dito ay beni. Beth is number 2, Nun is 50, and Nun is 10. Ano po ang basa po, ang bilang po dyan? 162. Now, mga kapatid, kapag ka ito ay sinulat naman na Beni, Elohim, ganito naman ang pagsulat ng mga Hebrew sa children of God. Tingnan po ninyo, 62. Ito ay may ha pala ito, ha. 5, ang ibig sabihin ng ha Elohim ay the God. 30, ito ay 5, ito ay 10, ito ay 40. Pag tinignan po ninyo yan, kwenta po ninyo, ang labas po dyan ay 153. Ano ang 153? Number 1, I am God. Pangalawa, ang ibig sabihin ng 153, you are the children of God. Kaya ang tawag niya dyan ay, ang tawag niya ay my children. O sabihin dyan ay children. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, basahin po natin verse 6. Basa mga kapatid. Dito po tayo, malapit na tayo mag-end. Basa verse 6. Ay, sorry. Kaya pala di yung mabasa. And he said unto them, cast the net on what? The right side. Now, ang word na side, mga kapatid, sa Hebrew word ay mere. Ito po ang M sa Greek, 40. Ito po ang epsilon, that's 5. 5. Ang rho, paano bang? Rho ay 100. Ang eta, parang isa kanila, ito po ay 8. Sige nga po, 40, 100 pala ito. 40 plus 5 plus 10 plus 80, hindi, 8 lang. Plus 8. Bilang ulit natin. Ang nu ay 40, ang epsilon ay 5, ang rho ay 100, ang eta ay 8. Ano po? See? Sabi ni Christ, cut your net at the right side, mere. Bakit? Kasi sa Greek, ang number ng mere ay 153. Exactly. Doon sila nakakuha ng isda. Nagkaintindihan po ba tayo mga kapatid? That's the mystery of 153. When Jesus rose from the dead, ang unang declaration niya sa 153, I am God. Pangalawang declaration niya, you are the children of God. At sinabi niya, at the right side, is specifically, that's where you can find fish. Kung hindi siya Diyos, paano niya magagawa? And remember, Christ was pierced at the right side. And through the shedding of His blood, we become the children of God. Amen?
Are you amazed? Praise God. Last word. Pwede ba natin basahin? Exodus chapter 12 verse 21. Pwede po bang pakibura muna? Pakibura muna. Ano nga po yung sinelebrate natin last Wednesday? Ang tawag doon, Feast of what? Feast of the Passover. Thank you. Exodus chapter 12 verse 21. Basa mga kapatid. Then Moses called all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to the families, according to your families, and kill what? Pwede nakapaki-highlight yung the Passover. Ang Passover ay, ano sa Hebrew word ang Passover? Ano po? Pesach. Pesach. Letter P, letter Samek, and letter Chet ang tawag. Ang basa po dyan ay, ito po yung P, ito ang S, ito ang K. Pesach, from right to left. Kaya lang, dahil po mayroong da, ang basa po dyan ay ha, Pesach. Ito po, ang basa dito ay, or da. Ano po ang basa dyan mga kapatid? The Pesach yan, the Passover. O, tingnan po natin. Ang letter He ay number 5. Ang letter P ay 80 sa Hebrew. Ang letter Samek ay 60. Ang letter Ket ay 8. Sige nga po, kwentahin po ninyo. 5 plus 80 plus 60 plus 8 plus 8 plus 8 equals, nakita po natin, na ang the Pesach or the Passover is 153. When He rose from the dead, 153 means I am God. In His resurrection, 153, you are the children of God. Cast at the right side, because that's 153, exactly where the people can be, where the fish can be found. And praise God, it was in the side of Jesus who died on the cross that we were found children of God. Are we blessed today? Are we blessed today? So doon pa lang sa Genesis 1:1, andun yung word na bereshet, from the word reshet, it means first fruit. The first fruit is the resurrection of Christ. And in His resurrection, ano po ang declaration niya? Tingin po muna po kayo sa akin. Ano declaration niya sa 153? Ano po yung unang declaration sa 153? I am God. Pangalawa, we are children of God. Number 3, yung side. At the right side, exact place. Ano ang number ng the Passover? 153. Is it coincidental? The answer is no. This is the mystery of God. Kaya ang sabi po ng Proverbs 25, last verse na, Proverbs 25 verse 2. Pakibasa po mga kapatid. 25 verse 2, anak. Verse 2. Basa mga kapatid. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter. So it was the glory of God na doon pa lang sa Bereshet, kinonsil na, itinago na ng Diyos yung resurrection of Christ. Amen? So ano daw po tayo, we are kings, anong gagawin natin? Our glory is to search out. Kaya alam po nyo, exciting mag-aral ng Bible. Kasi the more you study the Bible, the more you see Jesus. Amen? From Genesis to Revelation, it's all about Christ. Ano yung first word sa Genesis? Nabanggit ko kanina? Ano po? Bereshet. In the beginning, Bereshet. Ano yung unang letter? B. Ang unang letter. Ano ang last word sa New Testament? Ano po? Ang last word sa New Testament ay Amen. Amen din sa Hebrew. Ano ang last letter
ng Amen. And ang first letter ng Bible ay B, Bereshit, Beth. Ang last letter ay Nun. Pag kinumbay mo ang Beth and Nun, ang basa doon ay Ben. Ang Ben ay Hebrew word ng son. The entire Bible is all about Jesus. And you will notice sa ating pinag-aaralan, pati ultimo worm, tumutukoy pala kay Jesus. At kung ano-ano pa mga nasa Bible, it's all about Christ. Amen? He deserves your loyalty and your faithfulness. Because in His resurrection, He declared, I am God. In His resurrection, He declared, you are my children. In His resurrection, He pointed the exact place, the right side, 153. And then, in the Passover, Ha Pesach, 153, He is the Lamb of God who died for our sins. He rose from the dead, and we become the children of God. Let's pray. Hallelujah. We glorify your name, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa araw na ito. Thank you, Lord, for the revelation truth that you have unveiled in our hearts today. Thank you, Lord, that Jesus in His resurrection declared that He is God. In His resurrection, He declared that His disciples are the children of God. Thank you, Lord, for your revelation. Panginoon, sa araw na ito, I pray, as we prepare our hearts, O God, to partake in this Holy Communion, I pray that you would move mightily. Help us, O God, to fully understand the value of the death and the resurrection of Christ. As we partake, O Lord, the symbol of the body and the blood of Christ, we will receive deeper revelation of the new covenant, which is perfect and complete, O Lord. Father, we thank you for your grace and for your mercy. Hallelujah. I'd like to request our ushers to serve the symbol of the body and the blood of Christ. Are we blessed today? Amen. Diyan na lang po siguro kayo si Tatay Ray at Tay. Diyan na lang po kayo. Si Kuya Jerry na lang po dito. Para hindi ba? Sige. Okay lang po. Ha? Sige po. Ingat lang po para wag masagi ang... O sige. Yung mga nandiyan na po sa unahin, ay pwede pong tumayo at kumuha po kayo ng simbolo ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon. Sa tinik ng iyong korona na inilagay sa iyong ulo ay dumaloy ang banal mong dugo. Lahat ng sugat ng iyong laman, hapdid sakit ng iyong katawan, kaligtasan at kagalingan ay nakamtan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga papuri, sa'yo ang kadakilan. Sige, awitin po natin ang awitin po ito. Ang korona ng kalwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. Sa'yo ang mga papuri,
Sige po, sabi po natin itaas ang tinapay at ang saro. Hallelujah. Ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to verse 26. Sapagkat ang tinanggap ko sa Panginoon ay siya namang aking ibinabahagi sa inyo. Ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan ay iniaalay para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay dinampot niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom sa sarong ito ay inyong ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya. Panginoon, tangan po ng aming mga kamay, ang tinapay at ang simbolo ng iyong dugo. Panginoon, sa aming pong pagtanggap ng tinapay, we declare, O Lord, and we acknowledge that you are the perfect sacrifice, the Lamb of God. That in your death, O Lord, you redeem us from the curse of the law. Through your death on the cross, O Lord God, we are forgiven from all our sins. We are healed from all our diseases. We become the righteousness of God. We receive the eternal life. We receive the blessing. We receive the riches. We receive your glory. And we receive your favor. Salamat, Panginoon, because we have already entered into our Shabbat rest, which is the finished work of Christ. As we eat this bread and drink the symbol of your blood, we claim all the benefits of the death of Christ on the cross of Calvary. Today, Lord God, we rejoice in your resurrection, O Lord God, proving that you are God, declaring that we are your children. You were pierced at the side, O Lord God, and from there we become your children. We thank you and we bless you, Lord. And Lord, as we drink the symbol of your blood, we remember your covenant with us. We are secured by your precious blood, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin po natin ang sarong. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We honor your name, O Lord. You are worthy of our praise. You are worthy of our thanksgiving. You are worthy of our adoration. Heavenly Father, this day, we just want to thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for our salvation, for our healing, for our deliverance. Thank you, Lord God, for the resurrected life of Christ. It's no longer us who lives, but Christ lives in us. Thank you, Lord, for the indwelling Christ. Thank you, Lord, for the indwelling Christ. Thank you, Lord, for the indwelling, resurrected life of Christ. We give you praise and honor. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Have we learned something today? Amen. And as we celebrate this day, may we continue to dwell in the presence of the Lord. And it's also time na magbigay pabalik sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang magpe-pray for ating offering, si Nay Cecil po. Sige po, bago po tayo magbigay ng ating offering, dahil ngayon po ang ating Feast of First Fruits, dala niyo na ba yung inyong mga first fruits? Ayan. So, gagawin natin, i-wave muna po natin siya. After nun, saka ko tawagin sa Ate Cecil to pray. Okay po? Prepare niyo na po yung inyong mga
Sige po. Tumayo po tayong lahat. Di ba dalawang box yan dapat dito sa harapan? Okay, sige. So, dalawa po ibibigay natin ngayon. Amen po. Okay, nasabi na po ito sa atin last Sunday pa. We were informed. So, taas po natin yung ating mga first fruits offering. First fruits. Ayan. Yung tithes po, hawakan nyo rin po yun. So, kung nakalagay din yan, okay lang, pero we cannot identify po kasi pag magkasama. So, anyway, taas po natin sa Panginoon. Sige po, sabi natin, blessed are you, Lord our God, King of the universe, King of the universe, who sanctified us who sanctified and us, blessed us blessed us with the fruit with the fruit from the heavens above from the heavens above and the earth below, and the earth below. from the north From the to north the south, to the south, from the east from the to east the west. to the west. We offer unto you, O Lord, We offer unto you, O our Lord, first fruits. our first offerings. fruits offering. Sige po, tawagin ko muna si Ate Cecil to pray for our tithes and offerings. Yung pong tithes and offerings sa bag, yung pong first fruits dito. Sige po, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po for this day that you have given to us, O Lord. Thank you for your word na aming natutunan, napakinggan at napag-aralan sa mga oras nito. Tunay nga po, O Diyos, na kami po ay nagpapasalamat, O Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat mo, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo at pag-aalaala mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga po, O Lord, na tanggapin mo po ang aming mga buhay, O Lord, bilang aming alay sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, tunay nga po na itinataas namin sa inyo ang aming mga kaloob, Ama, na may kagalakan sa aming mga puso, O Lord. Tunay nga po na we do pray, O Lord, to continue to bless each and every one of us, O Lord, and be a blessing unto others, O God. And truly, O God, na let your love keep in our heart, O God. We love you, Lord, and we thank you, Father God, for everything that you have given to us. Thank you for your provisions, O Lord, and truly, O God, na continue to bless us and guide us, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob. Ito po ang aming samot dalangin, pasasalamat at pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, magkaloob na po tayo. Overflow, come by your love, bring me the Holy Ghost. You're more than enough, running in your freedom now. Covered by your grace, witness me your healing power. We have been changed and bless the Lord. Oh, my soul, I am living in the overflow. Say, bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul, I am living in the overflow. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul, I am living in the overflow. Ayan, so for our announcements naman po, is ito po ang ating Shabbat reading for April 10, 2026, which is entitled Shmini, which is 8. Babasahin po natin ng Leviticus 9, 2 Samuel 6 to 7, Matthew 3, Hebrews 7, and Hebrews 8. Ayan po. And sa darating po na April 7 and to 10 is magkakaroon po ang mga leaders ng mga kabataan ng isang leadership training po na magaganap po sa Tagaytay. So we ask for your prayers po for us, mga leaders po ng mga kabataan. And mamaya din po is may youth gathering naman po ng 2 p.m.
Meron din po tayong Wednesday online na midweek service po. So, ang link naman po nun is sinisend na lang po sa GC. So, ayun po, I hope na makita at kasama po namin din po kayo sa midweek service po. And kung free po sila sa April 10 is meron din pong ay kasama po ang Siklab na magko-concert, tutugtog po sa sambahan. Sama-samang pagsamba, a worship concert po na gaganapin po sa Laguna. And for ticket details, please ask na lang po natin sila Ate Denise po. Ayun lang po, and tinatawagan ko na po si Tayo Bemboy for our closing prayer. Praise God. Thank you very much. Are we blessed today? So, mga kapatid, alam ko po na yung mga pinag-aaralan po natin ay ang iba po sa inyo siguro ay isusulat po ninyo. Yung mga Hebrew at Greek, huwag nyo nang problemahin. Pero mga kapatid, amazing talaga ang salita ng ating Panginoon. So that's why I would encourage everyone, lagi tayong magbasa, mag-aral ng salita po ng ating Panginoon. Hiling ko na tayo pong lahat ay tumayo at maraming salamat po. Marami pong mga nanonood po ngayon na mga kapatid po natin sa iba't iba pong mga lugar. So mayroon pong nanood sila Ate Lilet po sa Saudi Arabia, si Ate Arlene de la Cruz at marami pa po, si Ate Lani, Pastora po sa Cavite, and marami pa pong nanonood po ngayon. So maraming salamat at sabihin mo sa katabi mo, the Lord bless you. Sabihin mo sa katabi mo muna, sabihin mo sa katabi mo, you have the resurrected life of Christ. Amen. Say, let's pray. Hallelujah. We give you praise. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy nagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, as we celebrate the feast of the Lord God of this first fruit, Lord God. We acknowledge that Jesus is the best. He rose from the dead, and there's an assurance, O Lord, for all of us. Thank you, Lord God, for the resurrected life of Christ dwelling in us. Help us, O God, to die to ourselves so that the life of Christ will continue to manifest in us and through us. Let the Zoe life of God, the highest form of life, the incorruptible life, the immortal life, which is the resurrected life of Christ, continue to rule and reign over us. Father God, help us to renew our minds, that the way we speak, Lord God, the way we act will always be in accordance with the resurrected life of Christ. Father God, we just want to thank you and to bless you, Lord God. I declare healing, Lord God, for those who are sick. I declare miracle provision for those who are in need. I declare deliverance for those who are in bondage. We rebuke the spirit of heaviness. We rebuke the spirit of depression. We rebuke all the works of the enemy. And we release, O Lord, the resurrected life of Christ for all of us. Protect us, O Lord, and preserve us. Lord, dalangin po namin sa panahong ito ng summer season, Panginoon. Lord, strengthen our physical body. Panginoon, dalangin ko, pagalingin mo po kami, O Diyos, lahat ng mga may karamdaman. Yung mga may hypertension, we rebuke it in Jesus' name. Walang mamamatay sa aming Panginoon accidentally. Lord God, no untimely death, no sudden death. Panginoon, maraming salamat sapagat ngayon ay nagse-celebrate kami ng buhay. Gawin mo kaming pagpapala din at magdala ng buhay sa maraming tao. We give you thanks, O Lord. Itas po natin mga kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. Yevarikika Adonai biyesmerika. Yaer Adonai panavileka vekoneka. Isa Adonai panavileka biyasemlika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says, I receive. Sabihin natin lahat, I receive. Sabihin natin lahat, thank you, Lord. Sabihin natin lahat, amen. Sabihin mo sa katabi mo, shalom. Wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. You are saved. You are healed. You are healthy. You are strong. You are anointed.
You are powerful. You are rich. You are a new creation. You are the righteousness of God. You are more than conqueror. You are victorious. Sabi mo sa katabi mo, you are beautiful. You are handsome. Sabi mo sa kanya, I affirm in Jesus' name. Amen. Kasi akala ng iba, nire-rebuke pag sabi beautiful. Sige po, maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat po and please continue to watch and we would like to invite you again para sa ating pong midweek service every Wednesday from 7 to 9 sa online po natin. Pinapadala po ang ating pong link po sa ating sangandaan and ako po ay personal nagpapadala sa iba. Thank you and God bless us all.